Bibles, no, sa Psalms 1, which is one of the most famous source of about the Word of God on how to give value to the Word of God. No? Sa Psalms 1, verses 1 to 6. Kung nariyan po kayo sa inyong mga Bibles, at babasahin ko sa English, pero of course, syempre, alam naman natin, sa Tagalog, ay pwede rin natin itong basahin ng mas maigi. So, kung nariyan na kayo sa inyong mga Bibles, ito po verses 1 to 6, chapter 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. That's the main text po natin sa ating babasahin. Ano? And verse 3, he is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like the shaft that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Yun po, sinasabi ng pangkat isa ng mga awit, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manliliba, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Alam po natin na ang Psalms ay pinakamayaman, isa sa pinakamayaman na source, no, ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng katalinuhan. It's a very most prolific material, it's a source of wisdom. Kaya tinawag natin itong wisdom literature, no, as compared to other books. Kung gusto natin, hindi lamang 'yon. Ang aklat ng mga awit ay kung gusto nating purihin ng Diyos, alamin ang mga bagay na patungkol sa kanyang majesty ng ating Panginoon, ang aklat ng mga awit ang isa sa the best part of the Bible to read over. Yan po. Kaya itong ating pag-uusapan ay kumbaga magbigay ng karunungan sa atin, no, sa ating um, pag-aaral ngayon. Kaya yung Biblia, alam po natin, madali namang intindihin ng Biblia, no? Madali nating unawain 'yan. Ito ay patungkol sa Diyos, pero ang problem, hindi naman lahat nakakaunawa kung gaano maiugnay niya ang sarili niya doon sa mga bagay na patungkol sa Diyos. So, yung susuri ng mas malalim sa salita ng Panginoon, yun ang
maaaring kulang sa ating buhay. Kaya ito ay malaking tulong sa mga sandaling ito ang pag-aaralan natin kung paano isubsob ang sarili, ibabad ang sarili sa salita ng Panginoon. Kasi it's a cliche thing to say na we read the Bible, we study the Bible, pero sa katotohanan ay hindi naman gano'n. No? Hindi talaga natin ito minemeditate. Hindi talaga ito natin ipinamumuhay. Kaya kami kanina ni Pastor Ricky ay nag-uusap no, tungkol sa disiplina. Parehas kaming nag-aaral ng political science ay yung disiplina sa pag-aaral ay iba ang aming mga dinaanan na buhay. No? So, pag talagang natutunan mo ang isang bagay, katotohanan, no, ay ipamumuhay mo talaga ito. At ganoon natin dapat ituring ang salita ng Panginoon. Madaling magbasa ng Bible, pero mahirap ito ipamuhay. Madaling maunawaan ang bagay tungkol sa Biblia, di ba? Alam natin, wala namang ibang wala namang ibang topic ang Biblia kundi patungkol sa Diyos. Madaling maunawaan 'yon. Pero ang problem ay hanggang doon lamang ang ating kaalaman. Hanggang doon lang sa patungkol sa Diyos. Pero yung malalim na mga bagay patungkol dito ay hindi natin nagagawa. Kasi nga, mababaw lang ang ating pag-intindi. No? We don't meditate it day and night. That's the problem. Pero, ano ba kahalaga ang salita ng Panginoon? Ay kung di po sa salita ng Panginoon, di po tayo nakakilala sa Kanya. Kundi sa salita ng Panginoon, hindi tayo naging mananampalataya ayon sa Roma 10. Now, without the preaching of the Word, you cannot know Christ. So, ang problem nga ay we underestimate the value of the Word of God. Matanda na tayong mga Kristiyano. Matagal na tayong mananampalataya. Pero ganun pa rin ang ating buhay sa araw-araw. Hindi consistent tayo sa pagsubsob sa salita ng Panginoon. It's very ironic sa isang mananampalataya at this stage, no? Kilala ko yung marami sa atin dito, matagal na sa pananampalataya. Pero tanungin natin ang buhay niya patungkol sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Mababaw pa rin, hindi pa rin consistent. Sa isang araw, tanong natin palagi, gaano katagal mo sinusubsob ang iyong sarili sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? You can answer it by yourself. Gaano? Kasi pangkaraniwan ay hindi ganoon kalalim. At marami ay hindi ganoon ka-consistent. Kung ating susuriin ang ating buhay, sa isang linggong pamumuhay, gaano mo binabad ang sarili mo sa salita ng Panginoon sa loob ng isang linggo. Sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo. Gaano mo binigyan ng panahon ang salita ng Panginoon sa araw-araw. So, bakit ito napakahalaga ngayon na aking binabahagi? Kasi babalik tayo rin sa basic. Maraming dumaan sa atin sa problema na hindi pangkaraniwang problema. Hindi pangkaraniwang problema. And I'm telling you, problema talaga ang dinaanan. And sad to say, ay naapektuhan tayo. Naapektuhan tayo. At di lang basta naapektuhan talaga.
Bakit gano'n? Bakit kailangan mangyari ang mga bagay na yun? Ang isang malinaw na sagot, kaya marami sa atin nahuhulog sa kasalanan dahil sa walang communion with God. Bagsak tayo with that aspect, communion with God. And the best proof that we have established communion with God is our established life of reading the scripture. Yun ang pinaka malinaw na barometro kung gaano tayo nakipagko-commune sa Panginoon. Sapagkat ang pagbabasa ng salita ng Panginoon ay yun lamang ang ating paraan ng pakikipag-usap sa Kanya. At siya naman pakikipag-usap sa atin. It's the only way we can commune with Him. It is the only way that God can communicate with us. Kaya unimaginable sa isang Kristiyano na paano he can survive a day without reading the Word of God. Yun ang very ironic. At sa tanda natin, sabi ko nga, hindi na tayo nag-uusap dito para mga bagong Kristiyano, kundi mga matatandang Kristiyano na. Sorry for the word. But that is the truth. Hindi po tayo mga batang mananampalataya. Matanda na po tayo mananampalataya. Yet, parang bata pa ang ating buhay, pananampalataya, with respect in reading the scripture. Napakabata pa para tayong isang matanda na tayo sa itsura, pero ang ating kaisipan ay bata pa with respect to Bible reading. Kaya, yung ating natutunan from Joshua 1:8 na sinasabi, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. All that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, and you shall have good success. Tulad yan ay karugtong ng ating binasa kanina na tayo ay dapat talagang isubsob natin. Huwag na nga wag na nga talagang salitang magbasa lamang. Isubsob, ilugmok, isagad, ibabad. Huwag lang talagang magbasa. Sapagkat ang ating katawan ay mahina, madali tayong matukso. Pag sinabi mo magbasa lang, hindi nagbabasa talaga yun. Pero pag sinabi mo ibabad, baka nagbabasa yun. Yun ang pinakamababaw. Di pasok ka doon sa qualification. Kasi pag sinabi mong basahin lang, hindi talaga nagbabasa. Ibabad mo na. Isagad mo na. Isubsob mo na. Wala nang iba pang mga parang flowering words para sabihin mo talaga na dapat talagang mag-meditate tayo ng Word of God day and night. Ang mga Israelites, tandaan po natin, nabuhay sila sa salita ng Panginoon. Sa kanilang kasaysayan, ay they mastered the discipline of reading the Word of God. Kaya nga sila, naging literal pa yan di ba? Itali mo sa kanilang mga ulo, ikwintas mo sa kanilang mga lieg. They literally do that because of the discipline, because of their devotion, commitment to read the Word of God. That is their life. That is their law. Kaya, hindi tayo nagtataka. Marami sa hindi mga Kristiyano, pero mga Hudyo, ay kanilang wisdom, with so many things, ay hindi natin matawaran. No? At marami, meron pa nga mga conspiracy theory na talagang mga mayayaman to talaga sa mundo ay mga Hudyo. No? I don't know. Pero ang malinaw lang ay talagang sila ay hindi lamang nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi lang ipinamumuhay ito, talagang literally sinusubsob nila ang kanilang sarili.
sa salita ng Panginoon. Ay, yun ang dapat nating tularan. Di natin um, tinutukoy dito yung mga Israelites noong panahon ni Moses sa mga matitigas ang ulo. No? Pero tinutukoy natin dito ang mga mananampalataya ng mga Israelita. Sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob, sina Moses, sina David. Ang mga propeta, ang mga apostol. Ang mga ito ay talagang nakasubsob sa salita ng Panginoon. Pag nariyan na, it is the Word of God, ay talagang kanilang sinasapuso ito. Pina, binu, pinamumuhay ito. That's why, of course, we don't believe doon sa literal Israel now, pero like, we could give credit, no, na nandiyan pa rin sila despite the literal threat sa kanila, because of the discipline, the literal discipline. I'm not talking about the salvific aspect of the Israelites now, but the discipline as a community, nariyan sa kanila yan. The reason nag-exist pa sila hanggang ngayon. Pero tayo, tandaan natin mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ang scripture, nariyan ang ating buhay. Nariyan ang ating pag-unlad. Hindi lamang material, kundi masigit ay spiritual. Yan ang katotohanan. If we meditate day and night, we shall make our life prosperous. We shall have good success. Yun ang sinasabi. Of course, we may not mean it literally, materially, but spiritually. Tayo magiging matagumpay. Yun ang sinasabi ng Bible eh. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At hindi naman tayo napahiya sa ating buhay, di ba? Kahit tayo gaano kahirap, gaano tayo very mean lang ang ating pamumuhay, we could say na tayo ay materially hindi pinabayaan ng Panginoon. Pero ang ating hinahamon ngayon ay spiritual nourishment, spiritual prosperity, no? Na tayo ay lumago sa pananampalataya through the Word of God. There's no other way that we can grow in faith, grow in our knowledge of God than by reading the Bible. Walang ibang paraan talaga. Kaya, wag natin itong i-take for granted. Sinasabi ko to sa panahon natin ngayon sapagkat malungkot tayo dahil may mga kapatid tayong nalayo sa salita ng Panginoon. Kaya, mahuhulog talaga sa pagkakasala. Yun ang katotohanan. Hindi iyan nangyayari overnight, ang mga paghulog sa kasalanan. Yan ay nangyayari dahil sa pagpapabaya mo sa pagpapakain ng iyong kaluluwa. Tandaan natin, man does not live by bread alone, but by every word of God. May sinasabi natin. Ito, sinasabi ng Psalms 1. Di ba? It's like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and all that he does, he prospers. In all that he does, he prospers. Hindi siya nalalagay sa alanganin. Ganun din sinasabi ng Jeremiah 17:8. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when the heat comes, and its leaves are always green. And has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruit. Ngayon po, mainit. Pero sabi ng salita ng Panginoon, ng isang mananampalataya, no, na ay talagang parang isang puno na itinanim, no, sa tabi ng stream of water, na hindi siya nalalanta, na ang kanyang mga dahon ay laging luntian
At di siya nag-aalala kahit na ang tagtuyot ay dumating. Lagi siyang may bunga. Nung isang araw, ay kahapon lamang, nandun ako sa sa siniluan, ay hinanap namin kasi yung mga tao roon ngayon ay wala ng tubig. So, ako ay concern ko yung bahay natin doon ay nagkaroon ng enough na supply. So, inakyat namin ni Elias yung source ng water doon sa may UP side. At nakita namin doon yung isang source na pwedeng kuhanan. Tuloy-tuloy siya, no? Tuloy-tuloy yung tubig. At, at maganda ang tubig, napakalinaw. Hindi siya natutuyo. Ganun din tayo na mga Kristiyano, no? Na dumating man ang tagtuyot, patuloy na nagbubunga. Yun ang sabi sa scripture. Hindi ka nalalanta. O kaso baka yung mukha mo lang parang nalalanta. Pero yung buhay pananampalataya, hindi naman siguro. No? Sabihin, lagi kang sariwa. Laging sariwa ang buhay ng ang isang mananampalataya. Dumating man ang pagsubok, hindi siya magagapi nito. Matatag ka. Yan ang ibig sabihin. Hindi ka nalalanta. Yun ang mananampalatayang busog sa salita ng Diyos. Yun ang mananampalataya na araw-araw ay nagme-meditate ng salita ng Diyos. Hindi lamang nagbabasa. No? Immersing ourselves in the Word of God will settle all our worries. We will be strong, with enough strength to battle problems. Kung yan man problemang yan dumaan sa ating buhay. Naniniwala ako rito lahat, may kanya-kanya tayong problemang dinaanan sa buhay na napakabigat. Hindi lamang problema, talagang problema. Pero kung wala ang salita ng Panginoon, hindi natin alam kung anong ating kalagayan ngayon. Kasi malinaw ang sabi we will be like a tree planted by waters, which leaves never wither. Kaya dito tinan mo, yung halaman dyan, tuyot na. Walang tubig na dumadaan eh. Hindi sila mga puno na tinanim sa tabi ng pangpang na sinasariwa ng tubig na dumadaloy dito. Tayo, ang mananampalataya, ay inihambing sa puno na itinanim sa tabi ng pangpang ng isang sapa, no? At stream of water na hindi natutuyo. Lagi siyang sariwa. All year round, sariwa ang isang mananampalataya. Fresh lagi. Malakas. Kahit na dumating ang bagyo, hindi siya matutumba. Hindi siya masisira. Kaya sabi, Joshua 1:9 says, "Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be frightened, do not be dismayed, for the Lord of your God is with you wherever you go." If we read the Bible, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya wag lamang basta-basa lamang talaga. Wag lamang basta makabasa ka lang. Talagang isubsob mo ang sarili mo. Yung meditate dito ay alam mo, nakalulungkot sapagkat yung meditation, mababaw ang meaning sa mga Kristiyano. Pero pagdating sa mga kulto, malalim ang definition nila ng meditation. Di ba? Tayo, napakababaw natin. It's very ironic. Ano ba ibig sabihin ng meditation? Ito yung isang pagsasanay kung saan ang isang tao ay inahasa niya ang kanyang isip. Inilalagay niya ito sa isang kalagayan na walang stress, yung with clear of nakarating na kayo sa ganong kalagayan. Yung mind mo ay parang relax na relax.
walang stress, at parang napakagaan ng mga bagay. That's meditation. So, ganun dapat ang ating maging disiplina sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa iba, kaya nga, sa iba, sa mga cultic group, ginagawa, mantra ang term nila. Pero tayo, wala tayo, ang baba lang ang babaw ng ating pagturing sa salitang meditation. It's like a simple reading. It's like reading newspaper, reading comics, and reading articles. Same we do with reading the Word of God. Hindi siya meditation. Hindi siya pagsubsob. Hindi siya pagbubulay. Sabi sa 63:6 ng Psalms, when I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. So, ikaw ba, pagka ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ng scripture, talagang, it's like you're watching the clouds at night, na talagang maliwanag ang ang lalo ngayon, tag-araw sa atin. Tingnan niyo yung sky at night. Napakaliwanag niya at makikita mo lang ay ang mga bituin sa kalangitan. And that will induce you to meditate. Ganun ba ang kalagayan natin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Psalms 119 verse 15 says, I will meditate on your precepts and regard your ways. Yung meditate na word dito, talagang ninanamnam mo every letter of the word you read. Alam niyo yung mind natin, they're not marami, hindi train siya na talagang i-absorb yung every letter na binabasa natin. And that's how you measure yourself. Kapag ka nagbabasa ka, parang dumating lang yung concept, so lumampas sa iyong isip, ay hindi yung pagbabasa na malalim. Ang talagang pagbabasa, pati yung letra ay iyong naiintindihan. Ano yung forma ng letra, yung forma ng salita, talagang pumapasok sa isip mo yan. Psalms 119:97 says, "How I love your law. It is my meditation all the day." Eh, ganun ba ang ating pagbabasa? Ang meditation ay katulad ng isang pagkain na ninanamnam natin. Di ba? Katulad ng dito nung bata tayo, yung chiclet, ay tinatanggalan nung nanay do sa ay pabitawan ng anak sa bibig niya. Tama na yan. Isang araw mo nang kinumiyaya chiclet. Yung bubble gum. Wala nang lasa yan, anak. Pinipigilan na. Eh, tayo, parang yung pagbasa natin, tinapon agad natin yung bubble gum Ganun tayo magbasa ng Word of God. Ang babaw, ang bilis. Parang para lamang pinadaan mo lang sa mata mo, sa isip mo at wala na. So, ganun ba tayo? Yun ang suriin natin sarili dito, mga kapatid. Yung naman, yung mahilig sa chocolate, talagang, di ba pag kumain ka ng chocolate, yung paborito mong chocolate, talagang ayaw, mauubos na ayaw. Nangihinayang kang maubos yung chocolate na paborito mo. Pagka dumampi yan sa dila mo, ayaw mo nang matunaw. Sana ganun tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Ganun dapat tayong magnamnam. Ganun natin i-meditate ang Word of God. Hindi ganito ang nangyayari sa atin, sa maraming mga mananampalataya. Kung paano nila nilanamnam ang salita ng Diyos ay napakababaw lamang. Parang tawag dito, kumurot ka lang, tapos umalis ka na. That's it. Reading na yon, meditation na yon. Diba? That's not the way we do it. It's not meditation.
At isa pa, ito, of course, tandaan natin, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon at panalangin, magkasama. Hindi ito na paghihiwalay. Hindi ito magkahiwalay. Reading and praying. Yung imbibing the wisdom sa pagbabasa ng Panginoon, allowing the word to reach every corner of your heart and mind and until it becomes part of your veins. At least for that very hour man lang, nung araw na yan, ng oras na yon, ganun natin dapat ituring yung ating pagbabasa where where you allow God to talk to you through His Word and making you realize that yes, ito nga yung gustong sabihin ng Diyos sa akin. At doon, marirealize mo kung paano nangyari sa iyo yung problema na yan. Have we gone that situation na nagbasa ka at na-realize mo, pina-realize ng Diyos sa iyo, kaya pala nangyari sa iyo through the Word of God, yung mga bagay na dinaanan mo sa buhay na napakabigat, ay ito pala ang ito pala ang sagot. And that prompted you to pray. Hindi ka po pwede magbasa ng salita ng Panginoon nang hindi ka madadala nito sa panalangin. Ganun ba ang ating uh, uh, pamumuhay? O ganun ba ang ating disiplina sa pagbabasa? Pwede ba tayo magbasa ng scripture ng walang panalangin? Mamaya, mananalangin tayo. Hindi eh. They go hand in hand. They are twin siblings. You cannot escape to do one and forgo the other. You cannot stop yourself praying after reading the Word of God. If if you read the Bible properly, yun ang katotohanan. Pero, hindi madali ang pagbabasa. We must accept it. We are battling against principality. Yan ang sabi sa Ephesians chapter 6. Kung tayo ay nakaporma ng magbasa ng Bible, darating ang mga distractions. Nare-realize nyo ba yun? Magbabasa ka na ng Bible, biglang mayroong magpa-plus sa cellphone mo at magbabrowse ka. Kababrowse mo, nawala na. Umorder ka na. Na-attract ka na doon sa mga promo. Na-attract ka na doon sa mga latest news. Na-attract ka na rin sa mga favorite celebrities mo na nagpa-plus sa screen ng iyong cellphones. And here you are, you forget reading the Bible. Lumipas ang oras, minuto, at mga ilang oras, wala na. And then, you try to go back reading, anong mangyayari? Tired na ang mind mo. Pagod na. Out of focus ka na. Alam nyo, sa umaga, that's the best way talaga, best time to read the Bible. And infuse yourself with all the Word of God. Kasi kung ano ang unang pumasok dyan sa mind mo, yon ang magpe-prevail. Yun ang magdo-dominate sa'yo. Kaya what's the use na inuna mo muna yung mga problems, pagpalagay mo, balita, chismis, Facebook, mga comments, whatever. Tapos magbabasa ka ng Bible, wala na. Puno na yung mind mo ng mga bagay na trash. Ng mga trivial things. At yan, bigla ka sisitahin ng asawa mo, sisitahin ka ng anak mo, away na. Yan ang mangyayari. Di ba? Ng kapatid mo. Wala ka na sa mood. Paano ka pa magbabasa ng Bible? Nakasagutan mo na yung kasama mo sa bahay. Di ba? Just because inuna mo yung mga bagay na basura. Ito ang nangyayari. Mga kapatid,
Tandaan natin, we cannot survive this world, this sinful world, without reading the Word, without immersing ourselves sa salita ng Panginoon. Hindi, the world is not getting better. Oh, baka meron dyan mga post meal sa inyo. Eh, ayan, di ba nangyayari sa atin? Gera, taas ng presyo, away sa China, away ng politiko, corruption. How can we survive a day without the Word of God? Mga kapatid, we must realize that we are waging war, no? And without being equipped by the Word of God, with the Word of God, we cannot survive. Alam, alam nyo, hindi yung reading, hindi ganun lang. You should memorize the Word of God. You should memorize the Word of God. Hindi basta basahin lang ito. Ito ang ating arsenal sa pakikibaka natin sa mundong ito na puno ng kasalanan, puno ng problema, puno ng tukso. Kaya yan ang nangyari. Kaya marami sa atin, tinuruan tayo ng ating mga pastor, na i-monitor lagi ang ating Bible reading, ang ating daily devotion. Sapagkat ito ang batayan kung gaano katatag ang iyong spiritual na pamumuhay sa araw-araw. Yan lagi ang barometro. Yan lagi ang sukatan kung gaano ka namumuhay sa araw-araw bilang isang Kristiyano. Kaya napakahalaga nito mga kapatid. Hindi tayo magsusurvive sa mundong ito nang walang salita ng Panginoon. Kaya hindi lamang basta yan basahin. Talagang i-memorize. Talagang isubsob mo yung sarili. Kailangan ba natin ng talagang merong tawag dito, nagmo-monitor na kailangan i-monitor ka ilan ang binasa mong verse for a day? Kailangan bang gawin natin 'yon? Kailangan bang magkaroon pa ng isang batas para ikaw ay i-compel na magbasa ng Bible? Kailangan ba talaga every now and then iko-cross-examine ka para ka nagba-bar exam na talaga nagbasa ka ng Bible? Kailangan pa ba natin ng gano'n? Kung tayo ay ida-diagnosis, may diagnostic exam tayo ngayon. Sino kaya dito sa atin ang papasa na ikaw ay hindi mo kailangan ma-ospital dahil hindi ka nakakain? Ikaw ay malnourished. Sino sa atin? If there is such kind of diagnosis, sinong sasabihin natin dito na ikaw ay malnourished at ikaw ay healthy spiritually? At itong isang ito, kailangan to ICU tong isa. Kasi isang buwan nang hindi kumakain. Dadialysis na. Kailangan ba natin ng ganun? At ikaw, at ika-categorize ka, ito poor, so poor of the poorest. Kailangan ba natin yon? Dahil nga ikaw ay wala kang kinakain. Namamonitor na ang kinakain mo lang, trash. Wala ka talagang Word of God na kinakain every day. Kailangan ba natin ng gano'n? Kailangan pa sumama ka sa PPP program ng gobyerno? At ikaw ma-qualify ka ron? Ikaw bilang pinaka-malnourished na Kristiyano? Kailangan pa natin ng programa? Kailangan pa ng programa ng isang iglesia na i-categorize ang isang Kristiyano bilang poor of the poorest as far as Bible reading is concerned. Nakakahiya yung ganong sitwasyon. But the lesson is very clear, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon ay ang ating buhay. Ito ang ating kalakasan. We shall not depart
from it. Gawin natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon ay buhay natin. Is a way of life. Is our way of life. Ang problema nga natin, ang Bible natin, gadget. Yun ang problem. Kesa rin sa hard copy. I don't know, time will come siguro. Puro soft copy na ang Bible. Wala nang hard copy. Kaya itabi nyo yung mga Bibles ninyo. Balang araw na nakauwi na yan. At kasi ilan na lang ang kopya. Sa nakalulungkot na sitwasyon. Mga kapatid, hindi lang talaga basa-basahin. I-digest ang Word of God. Ako ay bilang isang abogado nga po, no, na dumaan sa proseso bago makarating sa ganitong disiplina, ay hindi ho namin basta binabasa lang ang salita, ang batas. Talaga po idinadigest namin ito. Talagang pinopwersa. Yes, nagtatanong yung aking anak bakit kailangan may recitation every day sa law school? Sabi ko, anak, kung hindi ka popwersahin ng iyong profesor na magkaroon ng recitation at papahiyain ka pag di ka nakasagot, hindi mo matututunan ang batas. Kasi wala pong mag-aaral ng batas nang may kasiyahan. At sasabihin niya, I'm reading the law with joy. You cannot do that. You cannot read the library of laws with joy. You have to push yourself. Somebody must push you to read the law, the library of laws. At kaya yun ang reason kung bakit ka pinapahiya everyday sa eskwelahan para lang magbasa ka ng batas. Ayun po yung dinaanan namin. And then I realized that later on, na talaga kailangan namin isubsob ang aming sarili, pwersahin namin ang aming sarili para lang matutunan ng batas. And here we are. Ako'y Kristiyano na. No? Here I am. Ganun lang ba? Tuturing ko. Kaya ito ay isang parang isang tawag dito, humbling experience sa akin. No? Some sort of humiliation na kung ituturing ko ang Biblia na parang isang pangkaraniwan lang na libro at nabasahin ko siya, hindi katulad ng pagbabasa ko ng mga batas, ako yung nakakahiyang Kristiyano. Kaya doon ko na-realize na kailangan kong isubsob ang aking sarili, i-memorize ko hanggat maaari ito, katulad ng ginawa ko sa pagbabasa ng batas. Kasi mas mahalaga ito kaysa ron sa binasa kong mga batas. At kung ano yung disiplina ng pagbabasa ko ng batas, dapat gawin ko rito. Kaya alam nyo, at one point, sinulat ko yung buong Proverbs. Kasi kung ako'y nag-aaral, isa sa mga disiplina ko, hindi ako nagme-memorize lang. Sinusulat ko yung kodal. Sinusulat ko siya. Literally, sinusulat ko siya. Sabi ko, ginawa ko nga ito. Ginawa ko nga ito doon sa law school. Ba't di ko gawin dito sa salita ng Panginoon? At one point of my life, sinulat ko yung Proverbs. I don't know kung natapos ko. Sinulat ko, literally yung Proverbs. Pero tandaan ninyo, hindi kulang pa rin. Kulang pa rin. Hindi pa rin siya kumbaga, hindi pa rin yun ang kailangan para talagang matutunan mo ang salita ng Diyos, para isubsob mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. But my point is, you must have that passion na talagang ang salita ng Diyos ay isiksik mo sa iyong sarili, sa iyong isip, ipamuhay mo siya. Tinuturuan ko rin yung aking anak sa law school. Huwag ka maniwala sa profesor mo na huwag mong i-memorize ang batas. Kasi maraming profesor na sinasabi, hindi ako naniniwala roon. Sabi ko sa kanya, i-memorize mo. Kasi pag di mo siya memorize, hindi mo siya maiintindihan talaga. Ang fallback mo
para maintindihan mo ang batas, intindihin mo lang siya. Pero your goal must memorize it. That must be your goal. So when you read the Bible, the same with in reading the Bible, you must memorize it. Because if your goal is just to understand it, you will understand nothing. Kasi nandun ka na agad doon sa pinakasagad. Ganun yung disiplina. Kapag nag-exam ka, kailangan ang sagot mo sa test booklet mo ay talagang word for word ng memorize mo. Yun ang goal mo. Yun ang dapat ang goal mo. Pero because you cannot memorize the hulo, what you can write in your test paper is what you understand. That's the fallback. That's the fallback. Pero kung ang disiplina mo ay intindihin mo lang siya, wala mangyayari. Babagsak ka, babagsak ka. The same what we realize. The same what we do here. Kaya, mga kapatid, hindi lang natin basta basahin ang Bible. I-memorize. Pero I know you cannot memorize it, pero by heart, maiintindihan mo siya. That's what I advise. Kaya, mga kapatid, it's a simple message sa inyo. Huwag natin pabayaan ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Huwag natin itong i-take for granted. I cannot ask you personally the question na gaano ka nagbabasa. It's sometimes very, di ba, offensive. Brad, nagbasa ka na ba ng Bible? Brad, nagbasa ka na ba nag-devotion ka na? We don't want to go that level. Hindi natin kailangan yon. What we appeal is talagang naturally, maging part natin ng buhay ang pagbabasa ng Bible. Maging disiplina natin siya. Wag nating i-take for granted. Wag natin itong ibaliwala. Kasi kung hindi, magfo-fall talaga tayo sa kasalanan. At marami na nang nangyari ng ganyan. Usapin mo yung isang kapatid na nahulog sa kasalanan. Ano unang napabayaan niya? Bible reading. Bible reading. Devotion niya. Yung nag-away na mag-asawa, tanungin niyo, ba't sila nag-away? Wala silang Bible reading that day. Wala silang devotion that day. Mahina ang kanilang naging paglalaan ng panahon sa salita ng Diyos. Tandaan natin, 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito'y mapapakinabangan natin sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Yan ang gamit natin sa salita ng Panginoon. Pag pinabayaan natin yan, how can we do that? Second Timothy 3:16. So, Oo. So, mga kapatid, evaluate natin ang ating sarili. Bago tayo, I'm sharing this with you because I'm saddened by the situation now that we have, that mga kapatid natin nahulog sa pagkakasala. Nagkaroon ng problem. At because napabayaan ang salita ng Panginoon. Mga nanghina dumaan dumaan sa sa pagsubok, dumaan sa problema, hindi nakayanan ng mga pagsubok because walang Bible reading, walang devotion. So, that's my encouragement with you this afternoon. Tayo ay manalangin. Let's pray. Lord, wala pong ibang paraan, Panginoon, para kami ay lumago sa kaalaman patungkol sa iyo, Panginoon, kundi ang iyong mga salita.
Turuan niyo po kami, Lord, na ibaon ang aming sarili sa iyong mga salita, maging parte ito ng aming buhay, ng aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. At masanay kami sa ganitong disiplina. Kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom sa amin, sa mga natutunan namin simula kanina umaga hanggang ngayon, mula sa iyong mga pangangaral na aming napakinggan. Magsilbing lakas namin ito sa aming buhay pananampalataya. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.